So, yan guys, bali may home service tayo. So, Laguna to San Mateo, Rizal. Ayan, nire-ready ko na yung aking service na si Force Red. Okay, ayan. So, bali ito yung gamit ko, naka-prepare na. Ayan, ito yung Force ko. Bali, chinarge ko na to hanggang magdamagan. So, ayan. Tapos, yung panahon kasi guys, medyo umaambon. So, tingnan natin kung didiretsuhin ko hanggang dun. Pero, sure naman na didiretso tayo. Kasi marami tayong schedule pa next week o itong week na to. So, kailangan natin matapos yung e-bike ni Bossing sa San Mateo. So, pinaservice niya sa akin yun. Okay, ayan. So, handa ko na yung aking gamit para may karga ko doon sa Force. So, magdadala na lang ako ng kapote para sure na kung lumakas man ang ulan doon sa kanila. So, yan. Ready ko muna mga Bossing. So ayan guys, bali nandito tayo sa C5 Road. Okay, so dito tayo sa SM. Ayan, so malapit sa Makati, tabi ng Makati. Okay, so ayan ang service natin. Buti hindi siya masyadong maulan, so makulimlim lang pero hindi siya maulan. Ayan yung dinaanan ko. Okay, so malapit na ako kailan ni Bossing sa San Mateo, Rizal. So yan guys, nandito na tayo sa SM Marikina, sa Riverbank. So ayan yung SM. Okay, so medyo malapit-lapit na ako kay Bossing. So boundary lang siya ng Marikina to San Mateo, Rizal. Ayan, so dito yung rota ko, itong highway na to. Ito yung SM. Okay, so yan guys, bali nandito na ako sa area ni Bossing. So yan, binuksan ko na yung niya, yung e-bike, tapos chinek ko yung controller saka yung mga wiring niya diyan. So napapansin ko diyan is yung phase wire niya is balat. So parang nasunog. Ayan, hinila ko. Tapos chinek ko yan. Tapos yun. Yun nga, sunog nga yung pinaka phase wire niyan. Tapos yung sa controller niya hindi masyadong maayos. Tapos chinek ko yung pinaka gulong niya diyan. So wala siyang pre-wheel. Ayan, sobrang tigas. Halos hindi ko na maikot. Akala ko diyan. So nag-lock yung preno niya. Kaya ginawa ko diyan, dinouble check ko 'yan. So ayan, balik tayo dito sa controller. So yan ang controller niya mga Bossing. So pinagputol-putol yung pinaka wiring, tapos hindi pa siya nilagyan ng socket. Yan, may sunog pa siya. So yan ang napansin ko sa loob ng e-bike ni Bossing. Yan, mga connection niya. Tapos itong phase wire niya, yan. Yan mga Bossing, mga pinagdugtungan yan. Tapos dito naman sa niya, sa phase wire, ayan. So okay naman yung phase wire, kaso ang problema lang hindi siya binalutan ng maayos. Ayan yung hall sensor niya. Tapos hindi din inayos yung pinaka hall sensor, kaya nagtaka ako diyan kung bakit ganun gumawa diyan na technician. Okay? So ayan, bali yan ang gagawin ko ngayon. Bali babaklasin ko yan mga Bossing. So dito mga Bossing, binaklas namin ni kuya yung niya, yung hub niya, kasi wala nga siyang pre-wheel para chinek namin yung pinakaloob niya. So yan nga, napansin ko sobrang tigas, tapos sobrang dumi na. So bali nilinis namin yan, tapos niliha namin. Tapos yung hall sensor niyan mga Bossing, sira din. So ang ginawa ko dyan, buti na lang may extra akong hall sensor, kaya pinalitan ko. So ito yung hall sensor niya. Ayan. So bali yan, tinanggal ko yan sa may board niya. Tapos yung pinaka board nun, ayun yung ginamit ko. Tapos ito naman yung sa may magnet niya. So iba na rin yung shape ng pinaka magnet niya. Ayan, kung nakikita nyo yan. So medyo gas-gas na yung pinaka magnet.
So ayan yung unit ni bossing. So bali may mga extra pa wire yan. So ang gagawin ko dyan, pagaganahin ko lahat yung mga extra na wire ni bossing sa e-bike niya. Kaya yan. So yan, binaklas ko na rin yung preno. Tapos yan ang ginawa ko dyan sa e-bike ni bossing. Tapos yung pinaka cover niyan, yan, kung napapansin nyo, medyo kinain na rin siya ng kalawang. Kaya lahat po yan, nilinis ko yan, tapos niliha para matanggal. So ang pinaka importante diyan mga bossing, yung magnet niya, saka yung doon sa pinaka dynamo niya, para karoon siya ng pre-wheel sa hub niya. So ayan na mga ka-e-bike, bali tapos na yan. So sinalpa ko na yung hub ni bossing, yan may pre-wheel na siya. So inikot-ikot ko na yan, dahil kanina hindi talaga siya halos maikot. So ang akala ko doon nag-lock yung preno niya. Yung pala yung problema noon yung pinaka hub ng motor ni bossing. So bali inayos ko na yung phasewire niya, tapos yung controller niya ininstall ko na rin. Tapos yun yung controller ni bossing na tinanggal ko. So hindi ko lang alam kung anong ginawa ng technician dyan. So shout out na lang sa iyo Mr. Technician. So ayan yung bottle na EM50 na sabi nila hindi daw na po program. To ang ginawa ko diyan, nagdala ako ng socket ng pang EM50 na programmable. So tinry ko diyan kung pwede ko siyang i-connect, tapos i-program, i-adjust yung setting niya. So legit naman mga bossing. Kaya yun, na-adjust ko yung reverse niya, tapos yung sa ano niya, RPM, tapos yung sa gear niya. Medyo bumilis siya. Dahil yung reverse niya, sobrang bagal talaga. Kaya yun, in-adjust ko yung reverse niya, tapos yung sa gear niya. So yan, medyo tumulin siya. So yan yung function niya. Tapos yung sa reverse niya, so pakita natin yan, yung reverse niya. So ang reverse niyan, medyo tinulinan ko ng konti ang pag-atras niya, dahil yun ang sabi ni bossing. Yan. So yan yung reverse niya mga boss. To yun, sa may panel niya naman, medyo ano lang siya, medyo madaya. Kaya wag nating tingnan yung masyado yung ano niya, yung panel niya, dahil madadaya tayo diyan. So ayan, sinusubukan ko yung gear 1 yan, tapos yung gear 2, ayan, tumutulin yan. Tapos yung gear 3 niya, so yung gear 3 niya mga bossing, talagang pagka pinagbasayan nyo dyan yung panel niya, umabot siya ng 100. So yan, ayan yung pinaka 3 niya. So yan, umaabot siya ng 106. So madaya yan. So yan yung programmable ko sa EM50 na hindi daw na po program. So diyan ko yan sinalpak sa lumang EM50. So yan, bali lahat yan function. Tapos yung busina niya, inadjust ko yung busina niyan. So nawala kasi yung busina niyan mga bossing, kaya medyo inadjust ko dun sa may pinaka-tornilyo. Tapos chinek ko yung pinaka-ilaw dyan, lahat. Bago ko ibalik yung pinakakahan niyan sa upuan, so kailangan check muna natin siya, para wala na tayong babaklasin ulit pagka once na naikabit na natin. So dito naman sa ilaw, goods naman yung ilaw ni boss. So bali nagkakaroon lang ng problema yan, yung ilaw niya, yung sa high. Yan. So inalog-alog ko yan, dahil hindi ko lang alam kung grounded or ano siya, talagang mapupundi na siya yung pinaka-high niya. Hindi na sumasabay dun sa low. So bali ang ginagamit na lang dyan ni bossing yung low niya. Kaya mas maganda pa rin yung maayos yung e-bike natin. Yan. Tapos yung sa may flasher niya mga bossing, bali hindi siya umiilaw. Yan dyan sa harap na yan. So hindi ko lang sure kung, sabi kasi ni bossing, bibilan niya na lang daw ng bago yung pinaka flasher niya. So ayan. So yan mga bossing, bali ito yung hall sensor na pinalit ko sa e-bike ni bossing. Ayan. So hinahanap ko yung transistor diyan kung saan nakalagay. So hindi ko na napansin dahil nadurog na yung kanina ba. Bali pagkasungkit ko kasi nadurog siya.
So normal lang yon. So yan ang hall sensor sa hub ni Bossing. Okay? So yan mga bossing, bali tapos na yung e-bike ni boss. So ayan, bali pinatry ko yan sa kanya para malaman niya kung may problema or maramdaman niya kung may pagbabago. So ang sabi niya is medyo tumulin siya ng bahagya kaysa sa dating stock niya. Kaya yan. So yung atras niya okay daw, tapos yung takbo okay naman. Lahat function, yun. Bali ang ginawa ko diyan, tinakpan ko na ng cover. Tapos nagtanong si ate niya sa akin, sabi niya hindi ko daw siya binablog kasi alam nila vlogger daw ako. Kaya sabi ko, binablog ko yan para ibo-voice over ko na lang. So ito yung e-bike ko, tapos nakaligpit na yung gamit ko. So yan, salamat. Alright.